Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa sa mga trabahong hinahangaan talaga ng mga Pinoy ay ang mga OFW o Overseas Filipino Workers. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tinatayang nasa 2.16 million ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Ang ating kwento nga ngayon ay tungkol sa isang domestic helper sa Saudi Arabia na tila hindi nabigyan ng hustisya. Ang Pinay sa ating storya ay kinilalang si Marilyn. Iniwan ni Marilyn ang kanyang pamilya sa Pilipinas para magtrabaho sa isang Saudi royal family. Subalit hindi na nakabalik pa sa Pilipinas ang Pinay. Palaisipan nga sa lahat kung ano kaya ang totoong nangyari kay Marilyn. Ating bigyan pansin ang kwento ni Marilyn na ayon nga sa mga balita ay napabayaan umano ang kanyang kaso ng ating pamahalaan. Si Marilyn Restor, 45 years old ay nagmula sa North Cotabato. Pangatlo siya sa 16 na magkakapatid. Bata pa lamang si Marilyn nakilala na siya bilang mabait at masunuring anak. Dahil sa malaking pamilya ni na Marilyn, naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Hindi lahat ng kanyang kapatid ay nakapag-aral. Pero dahil sa dedikasyon ni Marilyn, siya ay naging working student at nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa umaga, nagpipita si Marilyn ng kangkong at dahon ng ampalaya. Pagkatapos ay magpupunta siya sa palengke para itinda ang mga gulay na ito. Mula naman alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, pumapasok siya sa kanyang paaralan. Kung minsan, hindi sapat ang kinikita ni Marilyn sa pagtitinda ng gulay. At para makakuha ng karagdagang kita, gumagawa si Marilyn ng kakanin para ibenta. Ang lahat naman ng hirap ni Marilyn ay nagbunga nga kalaunan matapos siyang makapagtapos ng kursong pharmacy. Ang asawa ni Marilyn ay kinilalang si Arnulfo at mayroon silang 4 na mga anak. 3 sa kanyang mga anak ay nakatira sa General Santos City. Nagtayo ng maliit na kainan sina Marilyn at Arnulfo. Subalit nakita ni Marilyn na ang kita ng kanilang karinderya ay hindi sapat para sa lumalaki nilang pamilya. Kaya naman nagdesisyon si Marilyn na magtrabaho abroad bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Sinundan naman siya ng kanyang asawang si Arnulfo para magtrabaho din doon. Ang bunsong anak nga na mag-asawa ay isinilang nga nila sa Saudi Arabia. Pabalik-balik na sa abroad si Marilyn bilang isang domestic helper. Ang amo ni Marilyn ay isang royal couple sa Riyadh, ang kapital ng Saudi Arabia. Si Arnulfo naman ay isang driver ng ibang royal family. Pero ayon sa ibang mga balita, magkamag-anak umano ang amo ni na Marilyn at Arnulfo. Ang mga royal family ay mayaman, maimpluwensya at makapangyarihan na pamilya. 10 taon o halos isang dekada ngang nagtatrabaho bilang domestic helper si Marilyn sa royal family. Si Marilyn ay respetado. Ang kanyang sinasahod ay ipinapadala niya sa Pilipinas para pampaaral ng kanyang mga anak. At bukod doon, ang pera niyang pinapadala ay binagamit din pambayad sa gastusin sa pagpapaospital ng kanyang nanay. Kapag may pagkakataon si Marilyn na makauwi sa Pilipinas, binibisita niya ang kanyang kapatid na si Lanin. May 2014 nga nang huling nakauwi si Marilyn sa kanyang pamilya. Tulad ng daan-daang libong pamilya sa buong Pilipinas, ang mga anak ni Marilyn ay lumaki na wala ang kanilang mga magulang sa kanilang tabi. Pinalaki ang mga anak ni Marilyn ng kanyang kapatid. Habang si Marilyn at ang kanyang asawa ay nagluluto, naglilinis at nagmamaneho ng mga sasakyan para sa ibang pamilya. July 2014 ang nakatakdang pag-alis ni Marilyn para bumalik sa Riyadh. Bago nga siya umalis, hinilika ni Marilyn ang kanyang mga anak, pinunasan ang kanilang mga luha at nangako nga na babalik din agad. Ito nga ay ang kadalasang eksena ni Marilyn at ang kanyang pamilya sa tuwing siya ay aalis. 1 hanggang 2 beses kada linggo, ang mga anak ni Marilyn ay nagtitipon-tipon sa harap ng isang laptop para makausap ang kanilang nanay sa Skype. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ni Marilyn kapag nakikita nila ang kanilang nanay sa screen. Madalas nga na pagkwentuhan ni na Marilyn at ng kanyang mga anak ang tungkol sa assignment, exams at kanilang mga kaibigan. Taong 2014, nakatakdang graduate ang panganay na anak ni Marilyn. Kasabay nito,
magtatapos na din ang kanyang kontrata bilang isang domestic helper. Plano nga ni Marilyn na umuwi sa Pilipinas para siya mismo ang kumuha ng mga larawan ng kanyang panganay na anak sa stage. Subalit isang araw bago ang graduation, nagtaka ang buong pamilya ni Marilyn na hindi tumawag ang babae sa kanila. At makalipas nga ang ilang araw, natanggap ng pamilya ni Marilyn ang masamang balita na si Marilyn ay nawawala. Ayon sa salaysay ni Arnulfo, gabi nang lumabas ang kanyang asawang si Marilyn sa bahay ng kanilang amo para magtapon ng basura. Bigla na lang umanong dinukot si Marilyn ng isa sa mga kamag-anak ng amo ni Marilyn. Kinilala nga ang kamag-anak na ito bilang Princess Jada. Kasama ni Jada ang ilang mga lalaki na kumidnap kay Marilyn. Ayon nga sa mga balita, naging amo umano ni Marilyn si Princess Jada. Hindi na rin naging malinaw kung paano naging amo ni Marilyn si Jada, pero ang orihinal niyang amo ay ang royal couple na kamag-anak ni Jada. Pero kung pagbabasihan nga ang sinasabi ng ilan, ang mga domestic helper o kasambahay tulad ni Marilyn ay paminsan-minsan pinapasa daw sa mga kamag-anak ng kanilang orihinal na mga amo. At ito nga ay illegal. Subalit wala naman daw magawa ang mga OFW kundi sumunod na lamang, lalo na kung ang kanilang amo ay hawak ang kanilang mga passport. Ayon pa kay Arnulfo, bago dukutin ang kanyang asawa, nagpunta si Jada sa bahay ng employer ni Marilyn para sabihin na tumakas umano ito sa kanyang bahay. Sinisisi din ni Jada ang iba pang kasamahang domestic helper ni Marilyn na tumulong umano kay Marilyn para ito ay makatakas. Kahit ang katotohanan nga ay tinatago umano ni Jada si Marilyn sa kanyang bahay. Magmula nga noon, wala nang nakakalam kung nasaan ba dinala ni Jada si Marilyn. Agad na humingi ng tulong si Arnulfo sa tulong ng kanyang mga employer para hanapin si Marilyn. Nagpunta si Arnulfo at ang kanyang amo sa Northern Riyadh Police para i-report ang pagkawala ni Marilyn. At nang hindi gumawa ng aksyon ang mga pulis ng Riyadh, si Arnulfo na mismo ang kumilos para mahanap ang kanyang asawa. Nakuha naman ni Arnulfo ang address ni Jada. At kalaunan nga, si Arnulfo kasama ang kanyang employer na lalaki ay nagpunta sa bahay ni Jada para i-rescue si Marilyn. Pero nagulat na lamang si Arnulfo at ang kanyang among lalaki nang paputukan sila ng mga baril ng asawa ni Jada. Napag-alaman nga na ang asawa ni Jada ay isang sundalo at may mataas na ranggo sa Saudi military. Inutos pa nga umano ng asawa ni Jada na arestuhin ang amo ni Arnulfo. Makalipas naman ang ilang araw, napag-alaman ng mga pulis na marami na palang reklamo mula sa mga Filipino domestic helper na naging kasambahay ni Jada at ng kanyang asawa. Kaya naman, pinayuhan si Arnulfo ng mga pulis na humingi na ng tulong sa Philippine Embassy sa Pilipinas. At agad namang itong ginawa ni Arnulfo. Samantala, ang pamilya ni Marilyn sa Pilipinas ay lumapit sa Department of Foreign Affairs o DFA para humingi na din ng tulong. Ang mga anak ni Marilyn ay nagsulat ng mga liham sa iba't ibang ahensya tulad ng Office of the Vice President at Office of the President. Subalit, ayon sa mga balita, wala umanong natanggap na tugon mula sa mga ahensya ang mga anak ni Marilyn. August 2014, ang kapatid ni Marilyn na si Lani ay nagpunta nga sa DFA Main Office sa Maynila at nag-file ng request para tulungan silang hanapin si Marilyn. At makalipas nga ang ilang buwan, walang natanggap na tugon si Arnulfo mula sa Pilipinas. Kaya naman nagpunta na siya sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia. At nakuha naman ni Arnulfo ang mga dokumentong nagsasabi na, una, alam ng Philippine Embassy ang tungkol sa pagkawala ni Marilyn at ng siyang pang Pinay domestic helpers na masama ang naging karanasan sa kamay ni Jada at sa asawa nito. Pangalawa, may sulat na nakadate ng September 16, 2024 na nagsasabing inutusan ng Philippine Embassy ang Saudi Ministry of Foreign Affairs na gumawa ng komite na mag-iimbestiga sa kaso ni Marilyn at ng siyang pang Pinay na domestic helper. Bigyan ng kopya ang Philippine Embassy ng report tungkol sa pagkawala ni Marilyn at ang ulat tungkol sa siyam na iba pang mga domestic helper na naging kasambahay ni Jada. Inutos din ng Philippine Embassy sa Saudi Police na iligtas si Marilyn at ang dalawa pang ibang domestic helper. At silang tatlo ay dapat ngang dalhin sa Philippine Embassy. March 24, 2015,
Sinamahan ng migrante, isang non-governmental organization o NGO na nangangalaga sa mga OFW si Lani para makausap ang opisyal ng DFA. Hindi naglabas ng impormasyon ang DFA pero nangako sila na bibigyan ang pamilya ni Marilyn ng liham na naglalaman ng impormasyon ng kaso ng Pinay. Subalit labis na nadismaya ang pamilya ni Marilyn na natanggap nila ang sulat. Sa sulat, sinasabi lang ng DFA na pinapalo up pa din nila sa Saudi ang tugon ng mga ito tungkol sa kaso ni Marilyn. Sa Saudi naman, lumapit ulit si Arnulfo sa Philippine Embassy pero sinabi lamang ng ahensya sa kanya na muli silang nagpadala ng sulat sa bagong head ng Saudi Ministry of Foreign Affairs. At makalipas nga ang isang taon, June 17, 2015, may natanggap na tawag ang employer ni Arnulfo. Ang tumawag ay ang staff mula sa isang ospital. Ayon sa tawag, si Marilyn ay patay na at ang labi ng Pinay ay 42 days nang nasa kanilang ospital. Agad namang nagpunta si Arnulfo sa nasabing ospital at ayaw pa nga niyang maniwala na wala na ang kanyang asawa. Subalit nang nakita nga ni Arnulfo ang labi, dito na nga niya nakumpirma na patay na ang asawa niyang si Marilyn. Agad naman siyang tumawag sa kanyang mga anak para sabihin ang masamang balita. Labis na kalungkutan at pagkabigla ang naramdaman ng mga anak, nanay at kapatid ni Marilyn tungkol sa kanyang sinapit. Napakarami nga nilang tanong tungkol sa ano ba talaga ang nangyari at bakit namatay ang Pinay. Nakwento naman ng panganay na anak na lalaki ni Marilyn ang tungkol sa kanyang ina. Ayon sa lalaki, striktong ina si Marilyn pero labis silang mahal na mahal nito. Sinabi pa ng anak na lalaki ni Marilyn na miss na niya ang kanyang nanay kahit na noon ay naging matigas ang kanyang ulo. Sinabi din niya na ng October, nakatanggap pa sila ng tawag mula kay Marilyn. Ito nga ay halos isang taon simula nang siya ay dinukot. Sa tawag, sinabi ni Marilyn na maayos daw ang kanyang kalagayan. Sinabihan niya din ang kanyang pamilya na huwag magalala at nag-I love you pa nga umano si Marilyn sa kanyang mga anak. At ang buong akala nga ng pamilya ni Marilyn ay magiging okay ang lahat, ngunit yun na pala ang huling beses na maririnig nila ang boses nito. Ayon naman sa kapatid ni Marilyn na si Lani, halos nasira nga ang cellphone ng kanyang nanay na si Nani dahil laging dala nito ang kanyang cellphone kahit nasa pagtulog. Palagi raw inaantay ni Nani ang tawag mula kay Marilyn. Masakit umano para sa kanilang pamilya ang nangyari kay Marilyn dahil umasa ang buong nilang pamilya na maililigtas ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanyang kapatid. Sinabi din niya na halos magmakaawa nga sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para lang sila ay matulungan. Subalit bigo umano ang ating pamahalaan na mailigtas o tulungan man lang ang pamilya ni Marilyn para siya ay hanapin. Ayon din sa isang balita, naniniwala umano si Lani na hindi inaksyonan talaga ng pamahalaan ng Pilipinas ang kaso ng kanyang kapatid. Ayon sa pahayag ni Lani, ng March 27 po, pumunta po ako ng DFA. Tapos, pinakausap po sa akin yung embassy ng Riyadh na ang sinasabi nila ay ginagawa na po nila ang lahat, kaso maimpluwensya talaga po yung magiging kalaban. Mahirap daw, mahirap. Ginagawa daw po nila ang lahat kaso wala daw po talaga silang magagawa dahil doon. Ayon nga sa mga nagproprotesta, 9 na buwan na ang nakakalipas simula nang kinidnap si Marilyn ng mga abusadong royal family at alam umano ng embahada ng ating pamahalaan ang kanyang lokasyon subalit hindi siya ni-rescue. Sa Saudi Arabia naman, patuloy na nakikipaglaban si Arnulfo para maiuwi ang labi ni Marilyn. Ayon sa mga reports, ang ibang miyembro ng pamilya na puwersahang kumuha kay Marilyn ay sinubukang bigyan ng pera si Arnulfo. Pero hindi niya ito tinanggap dahil ang gusto nga niya at ng kanyang mga anak ay kasagutan sa nangyari kay Marilyn. Ayon din sa mga balita, sinabi ng opisyal ng Philippine Embassy kay Arnulfo na marahil daw ay tinulak si Marilyn kaya ito nahulog at namatay. Pero agad namang itong pinabulaanan ng DFA. Ayon sa spokesperson ng DFA, hindi totoo na walang ginawa ang kanilang ahensya sa kaso ni Marilyn. Ang totoo umano, inassist daw ng DFA si Arnulfo sa hiling nito na mapa-autopsy si Marilyn. Sinabi pa ng spokesperson na hindi sinabi ng kanilang ahensya
na tinulak si Marilyn kaya ito namatay. Bakit naman umano ito sasabihin ng kanilang ahensya, gayoy wala namang lumalabas na test sa totoong sanhi ng pagkamatay ng Pinay. Sa isang pahayag, sinabi ni Lani na ang ugat ng pagkidnap kay Marilyn ay ang away sa pagitan ni Jada at ng employer ni Marilyn. Sinabi pa ni Lani na persahan talagang kinidnap si Marilyn ni Jada. Si Jada at ang kanyang asawa ay blacklisted umano sa pagkakaroon ng mga domestic helper dahil mapang-ubuso ang mag-asawa sa kanilang mga nagiging kasambahay. Sinabi din ni Lani na bawal lang kumuha si Jada at ang kanyang asawa ng mga kasambahay mula sa mga agency. Kaya ang ginagawa na lang daw ng mag-asawa ay mag-abang ng mga kasambahay na lalabas mula sa bahay ng kanilang mga amo. Kung sino daw ang lalabas, iyon ang kikidnapin ni Jada at pwersahang pagtatrabahuhin sa kanilang bahay. Nagkataon daw umano na lumabas si Marilyn sa bahay ng kanyang amo kaya siya ang kinidnap ni Jada. Kinumpirma din ni Lani na kinasuhan na ang babaeng amo ni Marilyn at ni Arnulfo si Jada para kidnapin si Marilyn. Isang Facebook group na ang pangalan ay Justice for Marilyn Restore. Pinost nila ang listahan ng 10 Pinay domestic helper na biktima umano ni Jada at ng kanyang asawa. Ang title nga ng post ay Notorious Record of Saudi Royal Couple Responsible for Marilyn Restore's Demise. Kasama nga sa mga nilabas na listahan na ito ay si Marilyn. Inisa-isa nga ng listahan ang mga pangalan at ang mga ginawa ni Jada at ang kanyang asawa sa kanilang mga naging kasambahay. Ayon naman sa grupong migrante, malinaw para sa kanila na walang ginawa ang pamahalaan ng Pilipinas para iligtas si Marilyn. Kahit na alam nilang delikado ang lagay ng Pinay sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Sinabi din ng migrante na malaki ang kapabayaan ng ating pamahalaan sa sinapit ni Marilyn. Ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay wala pa ding lumalabas na balita kung ano ang nangyari sa kaso laban kay Jada at ng kanyang asawa. Maging ang totoong rason ng pagkamatay ni Marilyn ay hindi na rin naging malinaw. Ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari kay Marilyn? Totoo ba na pinapahiram ang ilang domestic helper sa kamag-anak ng kanilang mga amo? Bakit kaya nila ito ginagawa kung ito ay alam nilang iligal? Sa iyong palagay, may kapabayan kaya ang ating pamahalaan sa naging kaso ni Marilyn Restore? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!